Paano maging liwanag sa trabaho? 4 signs na nakikita si Lord sa buhay mo. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas para makita ang Diyos sa buhay mo. Minsan, tahimik lang, pero liwanag ka na pala sa workplace. Kasi ang totoo, hindi mahalaga sa mga katrabaho mo kung kabisado mo ang Bible. Ang tinitingnan ng mundo ay hindi laging pananalita, kundi gawa. Kaya tanong, sign ba ng liwanag ang buhay mo sa trabaho? Kung hindi mo alam ang sagot, narito ang ilang senyales na ikaw nga ang liwanag sa workplace mo. Una, tapat ka. Tapat kang pumasok kahit walang sumisigaw ng good job. Tapat kang magtrabaho kahit may iba kang katrabaho na nakikipagkwentuhan lang halos buong araw. Tapat kang sumunod kahit minsan may palakasan o politika. Kahit maliit ang sahod, kahit walang nakakakita, ginagawa mo pa rin ang tama. Sa mundo, madalas maririnig mo, magtrabaho ka ayon sa sahod mo. Pero sa kaharian ng Diyos, ang prinsipyo ay malinaw. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Lucas 16:10. Kung tapat ka sa maliit, sa simpleng trabaho, sa hindi napapansing responsibilidad, mas lalo kang pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaki. Hindi mo alam, yung pagiging consistent mo kahit walang pumupuri, yung pagkilos mo kahit walang kamera o boss, yan pala ang pundasyon ng promotion mo, hindi lang sa trabaho, kundi sa tiwala ng Diyos. Bakit ka tapat kahit walang nakakakita? Kasi para sa'yo, ang tunay na boss mo ay hindi lang tao, kundi si Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Colossians 3:23. Hindi ka gumagawa ng tama dahil may nakakakita. Ginagawa mo ang tama kasi tama ito sa harap ng Diyos. Kaya kahit anong trabaho mo, crew, staff, sa call center, teacher, manager, basta ginagawa mo ito ng buong puso at may integridad, liwanag ka. Pangalawa, hindi ka sumasama sa chismis, reklamo, o green jokes. Isa sa mga pinakamalinaw na tanda ng liwanag ay ang pagiging tahimik sa gitna ng ingay. Sa workplace, hindi mo kailangang makisali sa chismisan, reklamo, o green jokes para lang mag-blend in. Kapag may maruruming biro, hindi mo kailangang tumawa para lang makisama. Kapag may mainit na usapan, pinipili mong manahimik. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mature ka at marunong kang pumili ng laban. Kapag may reklamo, alam mong hindi mo kailangang sumakay sa negatibo. Kung lahat sa paligid mo ay nagre-reklamo na, hindi ikaw. Dahil ikaw, mas pinipili mong magpasalamat. Sa halip na magreklamo, nagpapasalamat ka sa regalo ng Diyos na trabaho. Pangatlo, maayos ka magtrabaho. Hindi kailangang perfect, pero kita na may excellence ka. Hindi ka lang basta-basta gumagawa ng task, may malasakit ka. Kapag ikaw ay binigyan ng simpleng trabaho, ginagawa mo ito na parang para kay Lord. Hindi ka nagpapabaya. Hindi ka nagkukat corners. Kahit walang nakatingin, maayos pa rin ang gawa mo. Hindi dahil sa performance, kundi dahil may prinsipyo ka. Nakikita ito ng mga boss mo, pero mas importante, nakikita ito ng Diyos. Ang galing ay hindi lang sa output, kundi sa attitude mo habang nagtatrabaho. Kapag may mali, inaako mo. Kapag may kulang, inaayos mo. Maayos kang magtrabaho hindi para magpasikat, kundi para magbigay luwalhati sa Diyos. Sa dami ng tamad, bara-bara, o walang puso sa trabaho, ang katulad mo, na may malasakit, may excellence, may konsensya, liwanag ka. Dahil ang trabaho mo ay hindi lang trabaho. Ito ay paraan mo ng pagsamba. Pang-apat, hindi ka palaaway. Mahirap makatrabaho ang mga taong mahirap pakisamahan. Pero ang liwanag, hindi lang kita sa galing, kundi sa ugali. Ayon sa research, maraming umaalis sa trabaho, hindi dahil sa hirap ng work, kundi dahil hindi na nila kaya pakisamahan ang mga katrabaho nila. Pero kung ikaw ay liwanag, iba ka. Kapag pressured ka, hindi mo sinasagot ang init ng ulo ng iba. Kapag na-offend ka, hindi mo agad pinapatulan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may disiplina ka sa puso mo. Pinipili mong magpakumbaba kaysa makipagsabayan. Hindi mo kailangan ipaglaban lagi ang punto mo. Minsan, ang katahimikan mo ang tunay na lakas mo.
At sa bawat sitwasyong pinili mong magpigil kaysa pumatol, pinili mong magpatawad kaysa magtampo, nagiging tulay ka ng kapayapaan sa workplace. Sa pamamagitan ng ugali mo, na ipapakita mo ang karakter ni Kristo at doon napapapurihan ng Diyos sa buhay mo. Pero ito ay simpleng paalala. Ang pagiging liwanag sa workplace ay hindi madali. Hindi mo ito kaya gawin mag-isa. Pero may banal na espiritu na tutulong sa'yo. Marahil, nagsimula kang liwanag. Pero habang tumatagal, nahawa ka na sa sistema at kultura sa trabaho mo, sa reklamo, sa pressure, o sa pakikisama. Hindi pa huli ang lahat. Ang isang kandilang namamatay, pwedeng muling sindihan at muling magliwanag. Huwag kang ma-discourage. Hindi naghahanap ang Diyos ng perpekto, kundi ng pusong handang magbago. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Mateo 5:16. Kung ramdam mong tinatawag ka ni Lord na maging liwanag sa trabaho mo, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon na ito. Ngayong alam mo na ang mga palatandaan, simulan mo sa isang simpleng panalangin. Huwag mong hintayin na ma-promote ka bago ka maging tapat. Huwag mong hintayin na maging madali bago ka magpakumbaba. Simulan mo ngayon, Panginoon. Salamat sa paalala ngayong araw. Salamat na kahit sa gitna ng stress, ingay, at pressure sa trabaho, pwede pa rin akong maging ilaw. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa akin. Patawarin mo ako kung minsan nawawala ako sa tamang landas, kung nadadala ako sa tsismis, reklamo, o tamad na paggawa. Patawarin mo ako kung minsan gusto ko lang sumabay sa sistema at makisama sa mundo kaysa tumayo para sa iyo. Ngayon, itinataas ko ang puso ko sa iyo. Linisin mo ako. Baguhin mo ang ugali ko. Bigyan mo ako ng bagong puso. Pusong tapat, masipag, mapagpakumbaba, at may malasakit. Turuan mo akong maging excellent kahit walang nakakakita. Turuan mo akong magsalita ng may biyaya at manahimik kung kailan kailangan. Tulungan mo akong maging mapayapa kahit sa tensyonado at mahirap na sitwasyon. Panginoon, gamitin mo ako bilang liwanag sa trabaho, hindi para sa sarili kong karangalan, kundi para sa iyo. I-remind mo ako araw-araw na hindi lang ito trabaho, ito ay calling. At kung saan mo ako itinanim, doon ako magliliwanag. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At kung gusto mong ipanalangin ang trabaho mo, o gusto mo lang sabihin kay Lord, gamitin mo ako. Mag-comment ka ng, Lord, gawin mo akong liwanag. Hindi lang ito comment, ito ay deklarasyon ng pananampalataya. At kung may katrabaho kang gustong mabless, o may kaibigan kang nahihirapan sa workplace nila, isend mo sa kanila ang video na ito. Baka ito na ang sagot sa matagal na nilang panalangin. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para magliwanag. Basta hayaan mong si Kristo ang makita sa ugali, trabaho, at pakikitungo mo, ikaw ay liwanag. Gusto mo pa ng mga makabuluhang Kristiyanong content? Follow mo na kami para sa mga mensaheng makakatulong sa iyo sa faith mo. Kasama mo kami sa journey